Amen. Good morning po sa ating lahat. Welcome po ang bawat isa sa ating service sa mga ganito. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tunay nga na ikaw ay dakila, Panginoon, O God. Ikaw po ang aming itataas sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Amen. Sino pong pinagpala sa umagang ito? Amen. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Atin pong purihin ang Panginoon. Hallelujah. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwan mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain tanging dalangin kami katakuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwan mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwan mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan.
nakaraan at nakalipas na isang linggo na kung saan, Panginoon, ay amin po napagtagumpayan ang mga pagsubok namin po naranasan. Gayon pa man, O Diyos, patuloy po kaming inihanda mo, lalo na po sa mga araw na ito, Panginoon, marami po kami mga pagsubok na pinakaharap. Gayon pa man, O Diyos, patuloy kaming nagtitiwala at nananangan sa iyong dakilang pangako na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Panginoon, tulungan mo po kami na patuloy na laging handa, na laging magbantay at laging mga puyat, lalo na sa mga kaaway na hindi namin alam na dumarating bigla. Kaya Lord, salamat po sapagkat sa umagang ito na muli mo kaming tinipon upang sama-sama kaming mag-aral at makinig ng iyong salita na siya nagbibigay sa amin ng kawagasan ng aming buhay. Natuloy nga po, Diyos, na kami ay patuloy mong gagabayan, papagnubayan. Kaya patuloy na ang pinanghawakan ang iyong mabuting balita na siyang aming pong sandigan ng aming pananampalataya. At kanlungan, lalo na po sa oras ng panganib, sa oras ng kahinaan, sa oras ng mga kasakitan, ay patuloy, Diyos, na ikaw ang aming kanlungan. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi ka nagbabago. Ikaw pa rin ang Diyos noon, Diyos ngayon, at Diyos magpakailanman. Lord, salamat po muli sa umagang ito na bagamat sa mga panahon ay tinipulong po kami at patuloy rin dinadalangin, Panginoon, mga kapatid namin na wala pa rito. Patuloy, Diyos, nagabayan mo sila upang sa gano'n ay makarating sila na maluwalhati sa aming pong pananambahan. Lord, pagpalain mo po ang aming pastor at mga gano'n sa mga manggagawa, sa mga WLT, na patuloy, Diyos, na ibibigay namin, Panginoon, ng buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa namin, ang aming pong pananambahan sa iyo, sapagkat wala kang katulad, Panginoon. Ikaw ang Diyos namin, at Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Salamat po. Ito po ang aming sabot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Amen! Amen! Yan. Mari po ba tayong sumigaw ng malakas na Hallelujah! Hallelujah! Yan. Isa po muling malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Oh, we give you glory, oh God! Purihin ka at sambahin. Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. And now ngayon ay oras para i-celebrate natin ang goodness at faithfulness ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Ayan. So, tunay nga na napakabuti ng Panginoon. Bagamat, medyo maulan, no? Ang hirap pumunta. Pero, and yet, dinala tayo ng Panginoon rito na ligtas. At alam ko na nag-uumapaw yung kasiyahan natin at kagalakan natin para bigyan ng papuri ang ating Panginoon. Amen. Amen po? Hallelujah. Ayan. Hindi kayang pahupain ng mga ulan na yan yung init na nararamdaman natin sa Panginoon. Amen po? Amen. Amen. So, eto pong pagkakataon na to ay ibibigay natin sa Panginoon para papurihan siya at pasalamatan. So, ikaw at ako ay magpupuri sa Panginoon. Hindi po tayo, hindi natin hahayaan na masayang ang pagkakataon nito, na hindi natin maibigay yung best para sa Panginoon. Amen po? Amen. Amen. Hallelujah. So, bibigyan ko rin po ng chance ang bawat isa na makamayan natin. So, ang dami ko pong nakikitang new faces. So, bigay po natin extend po natin yung mga kamay natin sa kanila. Kamustahin po natin at i-share po natin yung ating magagandang smile sa kanila. Ayan. Sige po, pwede na po tayong umikot habang inaawit po natin ang awiting ito. Hallelujah! Narito ngayon, naghihintay.
Sama-sam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Minsan pa ako ay narito. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak sumasamba. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Minsan pa tayo ay umawit sa Panginoon. Hallelujah! Ako ay narito. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak sumasamba. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Sumasayaw na nga, sa galak sumasamba. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Tunay na Panginoon. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Sumasayaw na nga, Amen. sa galak sumasamba. Yes, Lord. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Siya nga, Panginoon. Oh, kahanga-hanga ka, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Kailanman hindi ka nagbago, Diyos. Dakila ng Diyos na hari, aking ihahayag. Magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. sa alinmang mga lahi. Sa alinmang mga lahi, dakilaan mo'y makikita. Kahanga-hanga mong pagkilos, aming inaasam ang iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Purihin ka. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming
ay ihahayag, katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Minsan pa ating awitin, kadakilaan ng Diyos. Kadakilaan ng Diyos na Hari, aming ihahayag, magpagkailanman ang awit ay magpasalamat sa iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Sa alinmang mga lahi, Sa alinmang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita, kahanga-hanga mong pagkilos, aming inasamang iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag, katapatan at kadakilaan mo, Jesus. pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag, katapatan at kadakilaan mo, Minsan Jesus. pa, purihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag, katapatan at kadakilaan, katapatan at kadakilaan, katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Hallelujah! O, tinig ang Hallelujah. tapat, Panginoon. Hallelujah! Dakila ka, O Diyos. Oh, purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Oh, thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. You deserve it, O Lord. Yes, You Lord. deserve all the Hallelujah. praises. You deserve all the glory, O God. Hallelujah. Oh, praise you, Lord. Hallelujah. Praise you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Tuloy po tayong aawit sa ating Panginoon. And we will declare na siya lamang ang dakilang Diyos ng lahat ng bansa. Hallelujah. Siya lamang ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Hindi siya nagbabago. Hallelujah. Oh, you deserve it, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, purihin ka, Panginoon. Yes, oh God.
Praise the Lord. Pwede na po tayo makaupo. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Welcome po sa bawat isa. Hallelujah. Isa pong malakas na praise the Lord sa lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti po ang Panginoon sa ating buhay at laging pong mayroong dahilan kung bakit po natin siya pasalamatan. And this morning, atin pong it's a privilege to have with us. Meron po tayong bisita to give us a message from the Lord. Siya po ay isang mabuting ama, mabuting kaibigan, tapat na lingkod ng Diyos. No? Yan po ay parang yata nagpalit na lang ng mga district yung pangalan, pero nandito pa rin siya sa kanyang ministry as superintendent sa Purple Division. No? Pagdating ko ng Maynila noong 2006 as a pastor in first doon sa interim pa ako doon sa Interville, alam ko superintendent daw siya. At hanggang ngayon ay naging superintendent ako ng distrito, magkasama pa rin kami. Kaya nga pag umalis to mukhang aalis na rin ako eh. No? Ito po ay mabuting kaibigan, tapat na lingkod ng Diyos at mana po sa kanyang tatay na tapat naglilingkod sa Panginoon. Ang pinakauna nating presidente ng Foursquare Gospel Church at siya po ay tapat na asawa at may 2 anak. So gusto ko po siya ipakilala sa inyo bilang sa aking pakakilala sa kanya. Ito pong taong ito ay napakatapat na lingkod sa Panginoon. And we are so privileged na makarinig tayo ng kanyang pananalita na siya po ay gagamitin ng Panginoon sa umagang ito upang ipahayag yung salita ng Diyos na nais niyang iparating sa ating lahat. Now without further ado, akin pong ipakilala sa inyo ang ating speaker, Reverend James Lagasca. Yan. Welcome, Pastor James. Yan. Salamat, Pastor. Amen. Lahat po ng masaya at nasa church po siya ngayong umaga ay magsabing Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Sige po, kung meron po tayong mga Biblia, ay makibukas po kayo sa akin sa Bagong Tipan on the book of Ephesians chapter 6 from verse 10 up to verse 18. Ephesians 6, 10 to 18. Finally, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authority, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Verse 13, therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand, stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the devil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Now last verse, verse 18, and pray in the Spirit in all occasion with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert, always keep on praying for all the saints. May God bless the reading of His word. Tayo po'y manalangin. Pwede po ba natin itaas ang ating 2 kamay na simbolo ng ating pagsuko sa Panginoon? Hallelujah. Amang banal, salamat sa oras ng pagsamba. Hindi lamang po kami nagpunta dito para may hingin, kundi higit sa lahat para magpasalamat. Salamat at ginising mo kami ngayong umaga. Ang damin hindi na gumising, pero isa po kami sa ginising mo, Amang Banal. At nagagalak po kami muling mag-aral ng iyong mga banal na salita.
Hawiin mo kung meron mang kaguluhan sa aming mga isipan, kung meron mang bayarin, sirang relasyon, karamdaman, ano pa man, sapagkat may kalayaan sa pangalan ng aming Panginoon. Kanina pa lamang sa aming praise and worship, mga kadenang problema ay inalis mo na sa amin. Kahit tad-tad kami ng mga pagsubok sa buhay, ang sasabihin namin, mabuti at napakabuti ng aming Panginoon. Salamat, Amang Banal, sa iyong salita. Isang napakalaking pribileyo ang mag-aaral neto. Maraming tao, walang oras sa iyong salita. Ngunit nandito ang iyong mga anak, gustong mag-aral, gustong lumago. At banal na spirito, sumaamin ka, kumilos ka, at hayaan mo sa aming pag-aaralan na ipamuhay namin ito. Sa iyo lamang ang kapurihan, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat po na anak niya magsabing, Amen. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Hindi ko natanong kung hanggang anong oras ako. So, tinanong ko po si Pastor Alfred kung bakit ako ang inimbita niya. Sabi po niya, wala na kasi kaming ma-invite. Kaya gano'n. God is so great. He is so good. Amen po ba? Hindi po aksidente na nandito ka ngayong umaga. Sabihin mo nga yan sa katabi mo. Sige, kausapin mo naman. Hindi aksidente na nandito ka ngayong umaga. Okay? Bagamat maulan. Sabi nga ng Bible, tayo daw ang ilaw at asin ng mundo. Ang asin, pag nababasa, natutunaw eh. Kaya maraming nawawala agad. Di ba? Maraming mga Kristiyano, pag lumalabas yan paglinggo, umuulan ba? May rason akong hindi magsamba. Pero ang hindi nila alam, marami pong nawawala sa atin pag hindi po tayo sumasamba. Marami pong mga bagay-bagay na dapat nating malaman at kilalanin na mabuti ang ating Panginoon. So our topic for this day, it's the last Sunday of August, is entitled The Armor of God. Alam ko pong familiar na kayo dyan. Pero in my introduction, Christian life is a blessed life. Sino po naniniwala doon? Ang buhay Kristiyano ay buhay na pinagpala. Pero ang buhay rin po natin, it is a life of battle. Okay? May laban, may gera. Pwede mo bang sabihan sa katabi mo, nasa gera tayo? Sige, kausapin mo para hindi matulog. Sige ba? Nasa gera tayo. Lakas-lakas mo. Nasa gera tayo. Amen? Di ba, pag ganitong linggo, pansinin nyo ang bahay po nyo pag linggo, hindi nagmamadali. Di ba? Dati pag Lunes yan hanggang Biyernes, unahan yan sa CR. Pero pag linggo, para kang pinapaypayan ng dyablo, sige, tulog pa. Hindi naman magagalit si pastor kahit malate ka o ma-absent. At umuulan naman. Tapos ang gagawin pa sa dyablo, amen, dyablo, tama ka dyan. So kahit sa dyablo, nag-amen. But here, sa ating pong pag-aaralan po ngayon, may gera, may labanan ang ating buhay. Kung ngayon ay may pagsubok ka, ikay may problema sapagkat nasa labanan ka. So we never pray for a smooth life. Ang bundok, pag smooth yan, maakit mo pa kaya yan? Hindi na, smooth eh. Kaya ang buhay po natin, dapat po natin maintindihan, laging nasa labanan at matibay. Hindi po mahalaga kung gaano katagal ka na bilang Kristiyano. Ang mahalaga ay nagpapatuloy tayo. Sabi mo sa katabi mo yan, nagpapatuloy tayo. Sige nga, nagpapatuloy. Kausapin mo. Amen? Nagpapatuloy tayo dahil sa ating buhay na Panginoon. Now, under it, number 1, to be strong in the Lord. Sabi nga niya sa verse 10, finally, be strong in the Lord and His mighty power. Kung ikay nagtatrabaho, ang gustong-gusto mong piniplease ng pinaka-superior mo, ng boss mo, para masabi, ang galing-galing mo naman, kaya tataasan ko ang position mo, bibigyan pa kita ng malaking sahod. Minsan, ini-express natin ito sa mga bagay-bagay sa ginagalawan po natin. Pero dapat po pala, higit sa lahat, let us be strong in the Lord. Sino po dito alam niya na malakas siya kay Lord? Ay, wala akong kausap. Amen? Amen? Ulitin ko po. Sino dito na alam niya na malakas siya kay Lord?
na every time na mananalangin siya, alam niya na sasagutin siya ng Panginoon. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo. Ano bang, mukha bang pinagpala? Mukhang may problema. Pwede mo ba tingnan? Mukhang walang pera, pastor. Marami ba tayo? But God is saying, let us be strong in the Lord. Amen? Lumapit po tayo lagi sa Panginoon. Yung nagdaang pandemic, marami po sa aking humihingi ng panalangin. Pray for me, pastor, pray for me. Pero sabi ko sa kanila, madaling mag-pray. Pero kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos at hindi mo yan sinusunod, hilaw ang panalangin mo. Okay? Naintindihan po ba niyo yan? Kung madalas ang kailangan mo lamang panalangin, pero ikaw mismo ayaw bumabad sa salita ng Panginoon, ayaw mag-aral ng salita ng Panginoon, hilaw po yun. Kaya let us be strong in the Lord. Amen? Now, may kakilala po akong isang mayaman na ang anak po niya ay araw-araw humihingi ng baon sa kanya. Sabi ng anak niya, Tay, bigay mo na nung 1 year kong allowance para hindi na ako araw-araw lumalapit sa iyo. Kaya po ng tatay niya nung 1 taong allowance dahil mayaman eh. Yun nga ang sabi ng tatay niya, anak, gusto ko kasing nakikita ka araw-araw. Kasi kung ibibigay ko na nung allowance mo for 1 year, wala na. Hindi ka na magpapakita sa akin. No, ganyan rin po ang ating Panginoon. Kayang-kaya niyang ibinigay ang lahat ng ating pangangailangan pero hindi niya binibigay lahat. Gusto niya ikaw at ako araw-araw lumalapit. Marami yang iniisip, pero salamat po sa Panginoon, araw-araw kailangan kong lumapit kay Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo yan, araw-araw kailangan mong lumapit. Number 2, full armor of God. Kristyanong papetiks-petiks lamang. Yung kanina, paupo ka pa lamang, ano oras kaya matatapos to? Inihintay agad closing prayer. Hindi pa nag-uumpisa. Closing prayer nang nasa isip. Pansinin nyo mamaya po, pag nag-closing prayer tayo, yan po ang pinakamasayang oras sa church. Yung magka-closing prayer na. Pero
habang nag-uumpisan, daming nakaganon, daming nakataas ang kilay. Meron na ba kayong sister minsan na akala mukhang masungit? Nangyayari ba sa Cavite dito yan? Wala naman, nagmamahalan kayo dito, no? Yung pag tiningnan mo pa lang siya, para nang kakain ng tao. May ganun po ba kayong kakilala? Yung pag umupo, para bagang nabili niya ang buong church. Tapos yung taong yun, naging close mo. Tapos sabi mo, sister, akala ko nung yung una, masungit ka. Totoo pala. Now, alam po ba nyo, ang dapat na pinakamasayahin at pinakamaayos na tao ay anak ng Diyos. Nasabihan na po ba kayong, bakit ang bait mo? Dapat lumaki po ang tenga nyo pag sinabihan kayong bakit ka mabait. Dahil ang Panginoon Jesus lamang, tatakpan si Jesus Christ, ang Panginoong Jesus lamang ang dapat maitaas sa buhay natin. Amen? Pwede ba natin palakpakan na mas malakas ang Panginoon? Amen? Amen. Hallelujah. Gera ngayon. Hanggang ngayon po, ang dami-dami pong humihingi at nagpapa-counsel po sa akin na gusto nang magpakamatay. Tagal-tagal na ng epidemic, hanggang ngayon, discouraged pa po sila. Ang ganda-ganda naman ng trabaho, ayos na ayos naman ang pamilya, pero deep inside, walang kapayapaan. Napuruhan ng kaaway, nakalimutan na ang pagiging Kristiyano'y nasa labanan. Wala na akong kausap. Amen. Nasa labanan. Ulitin mo mga sabihin mo, nasa labanan tayo, kapatid. Sige, usapin mo yan. Nasa labanan tayo. Hindi lang po natin hinihintay lagi ang gawain tuwing linggo, kundi every day. Makikita mo at nakikita mo nandoon ang kaaway. Gusto kang wasakin, gusto kang durugin, gusto kang patayin sa relasyon mo sa Panginoon. Pero I have a good news, hindi po magtatagumpay ang kaaway. Sino po naniniwala doon? Ikaw ay anak ng ating Panginoon. Amen. Now, number 3, the solution is to put on God's armor. Kung ikaw ay nasa kalsada at mayroon pong armor truck, sabi nga, Pastor, huwag kang didikit dyan. Baka may mga kawatan at pagbabaril niyan at kung malapit ka dyan, baka masama ka pa. Now, dapat po pala tayo bilang anak ng Diyos handa sa labanan. Amen? Yan po bang katabi mo mukhang handa? Tingnan mo. Handa na yan kumain mamayang tanghalian. handa ba yan mag-party-party? Handa lang ba yan mag-tingin-tingin? Kung hindi, dapat handa tayong makipaglaban. Amen? Minsan po merong sa army na nagbabarilan at napansin ng kapitan na ang lakas-lakas ng kalaban. Kaya sabi niya doon sa private, kami at kasamang officer ay magre-retreat. Kayong mga private, you remain. Kasi malakas ang kalaban. Tapos tanong ng private, Sir, kailan kami magre-retreat? Aba, sabi ng kapitan, I did not give an order for you to retreat. I give an order for you to stay. Kung ikaw ng private, suicide to. Ang lakas-lakas ng kalaban. Tapos itong mga sermo, tatakbo. Pero ikaw, pinapahinto ka dito at lulusob ng mga kalaban. Now, ang maganda po sa ating Panginoon, hindi po siya katulad ng ibang general. Diba, ang general sa army, lusob kayo, puntahan nyo ito. Dito lang kami sa office. Mga general yan eh. Kami lang ng mga nag-iisip, pero kayo, lusob kayo. Pero ang ating Panginoon po,
Kita po niyan, Jesus Christ. Siya po ang pinaka-general ng general. Pag siya po ang nag-utos na pumunta ka doon, pati siya kasama. At pagkasama si Jesus, walang talo. Ang hina naman ng amen nyo, walang talo. Amen. Yang sakit mo, yung problema mo sa bahay, yung problema mo sa relasyon, ano man yan, pagkasama mo si Jesus, hindi ka matatalo. Pwede ba natin palakpakan ang buhay na Panginoon? Wala na bang ilalakas yan? Pinakamalakas na palakpak kay Lord. Woo! Amen. Ang anak po ng Diyos ay hindi talo. Amen. Dapat panalo. Huwag mong hayaan na matalo ka dahil ikaw ay anak po ng Panginoon. Now, under number 3, letter A, is about the belt of truth. Alam po ba niyan? I wonder if we can sing yung parang image yung sundalo. Yan po ang sundalo ng Roman. Tingnan nyo. Ganyan dapat ang anak ng Diyos. Ready. Amen? Pag sinabi ni Pastor, balik kayo mamayang hapon. Meron tayong gagawing strategy kung paano lulusob. Wala akong kausap. Ang hirap. Ang hirap na walang kausap, no? Now, sabi po ng Panginoon, ganyan po tayo. Nakikita po ba niyo ang iyong sarili dyan? Ready makipaglaban? Amen? Tanong mo nga sa katabi mo, ready ka ba makipaglaban? Sige nga po, kausapin mo yan. Ready ka ba? Amen? Handa ka ba na lumaban para kay Lord? Now, nung belt, malaking belt po yan. Ang belt po, hindi lang para pamporma, para nakatakin ka lagi. Ang belt po, ang pinakadahilan kaya may belt tayo, para hindi tayo mahubadan. Now, kung alam nyo nung sa weightlifting, yung mga nagbubuhat po sa Olympic, meron po silang makapal na belt para daw po nung likod nila, pag binubuhat ng mabigat na yon, hindi mabali. Now, ganyan ang buhay natin. Mabigat ang buhay natin, mabigat ang problema natin. Abang inaangat natin ng problema, ang katulong natin ay ang Panginoon. He is the belt of truth na nagpapalakas sa atin. Kaya anuman ang hinaharap mo ngayon, sa tulong ng ating Panginoon ay kakayanin natin yan. Amen? Ang katotohanan. Now, especially ang truth. Ikaw ay anak ng Diyos at ang katotohanan, kaya natin ang buhay na ito. Hindi ka pinanganak o hindi ka tinawag ng Panginoon para gabi-gabi umiiyak ka. Para gabi-gabi iniisip mo ang magulo mong buhay. Kung hindi, ang katotohanan ang nagpalaya sa mga anak ng Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw ay pinalaya ng Panginoon. Sige nga po, usapin mo naman yung katabi mo, kawawa naman, baka makatulog yan. Diba? Minsan may nanay na nagigising ng anak niya pag Sunday. Sabi niya sa anak niya, anak, gumising ka na. Sa message mo lang, ituloy ang tulog mo. Ganun ba kayo pag ginigising na nanay niyo pag linggo? Sa message mo lang yan, ituloy. Now, kung ikaw po'y naniniwala para maging malakas ka po sa anak ng Panginoon, nung all ears sa salita ng Panginoon at lahat ng katotohanan ng sinasabi ng Bible ay ipamuhay mo, ikaw nga ay walang talo sa Panginoon. Amen. Ganun po kayo mag-amen dito. Amen. Nang galing sa ilaw. But you said it na sinasabi ng Panginoon na meron siyang ginagawa sa buhay ko. Amen. Now, under it, letter B, ano po ba? Breastplate of righteousness. Alam po ba nyo ng Roman soldier, kung titingnan natin ulit yung picture, Brad? Ang Roman, ay ang harap niya, nung dibdib po niya, puro bakal. Pag nakikipaggera. Pero once na tumalikod po ang isang Romano, yung likod po niya, backless. Sabi mo sa katabi mo, backless. Pag siya tumakbo sa labanan, tatamaan siya ng pana
tatamaan siya ng sibak dahil tumatakbo siya sa problema. Ang sabi ng Bible, harapin mo ang problema, pero pag ang tukso, haharapin ba ang tukso? Takbuhan mo ang tukso. Tukso yan. Pero kung problema, harapin mo yan. At sa tulong ng Panginoon, ikaw ay walang talo sa Panginoon. Now, especially nung righteous. I was talking about sa live stream about righteousness. In James 5:16, the prayer of a righteous person is powerful and ano pa? Effective. Pansinin nyo, panalangin nyo. Kung hindi to powerful, hindi to effective, baka hindi ka matuwid. Baka ng breastplate ng Panginoon wala sa'yo. Kaya pag pinapana ka, sinisibak ka ng sari-saring problema, baksa ka agad. Sa amin po, sa aming division, kahit kagabi, ang daming, mismo mga pastor, ang daming nagtitext sa akin, ang dami-daming problema sa simbahan. Ako po, dati ang apelido ko po, lagas ka. Ngayon, lagas na. Wala na po. Naubos na ang buhok. Ang dami-dami. Halos everyday. Dahil pinag-pray na natin yan. Bahala na si Lord yan. Marami ngayong pastor, pagka humingi ka ng prayer request, pastor, pray mo ko, pastor, pag-pray mo ko. Kaya si pastor, pag alis nyo, lahat sa akin, binigay ang problema. I have something na ibinigay sa akin po ng Panginoon na anuman niyang problema mo, ibigay mo sa Kanya. Diba? Nadinig na po ba niyo nung kalabaw na hinihila? Sako ng problema, parang dala-dala mo lagi. Hindi ka makangiti. Sabi ko nga, kung ikay Kristiyano, dapat ang pinaka-gift mo, marunong ka mag-smile. Pwede mo bang bigay ng pinakamagandang smile ng pang 500 pesos na smile yan sa katabi mo? Mukhang 500 pesos smile. Yan. Dahil ano man ang mangyari, yan ang pilit na inaagaw ng dyablo ang kaligayahan mo. Sabi ko lagi, pag kinunan na ang kaligayahan mo ng kaaway, tapos ka na. Kahit anong posisyon mo, kahit anong pangarap mo, kahit naabot mo na yung pangarap mo, pero deep inside your heart, you're not happy, game over. Pero salamat, meron tayong Panginoon na nagpapalakas sa atin. Amen? Now, letter C. Fit, it is the gospel of peace. We need an obedient heart para dito. Yung nagpapahayo. Meron po ako nakakausap kanina na nagba-Bible school na. Tanong mo nga sa katabi mo, gusto mo rin bang mag-Bible school? Gusto mo rin bang mag-Bible school? Yeah. Ako po ay anak ng pastor. At ang pinakaayaw ko po talaga ay magpastor. I was taking up engineering, pero sabi ko, ang pastor para yung basurahan na laging tinatapunan ng prayer request. Ang bahay po namin, likodan lang ng parsonage. At hindi pa uso noon ng mga mineral water. Hindi pa uso noon ng kung ano-anong mga gamit. Yung rep po namin, rep ng bayan. Pag kami kumakain, nagdadatingan ng mga membro sa church.
Tapos ang tatay ko, dahil pastor, mabait, yayayain, kain kayo. Yung membro, kakain nga. Akala niya totoo, joke lang yun sa tatay ko. Kasi nung ulam namin, sakto lamang yun. Kaya akala nila, ayos lang yan. Lagi ka naman, pastor, nakabarong eh. Lagi ka naman nakapolo, mukha ka mayaman. Pero hindi po. Ang sinasabi po ng Panginoon dito, hayo tayo ng merong kapayapaan sa ating mga buhay. Sino po dito may kapayapaan? Amen. San man, ano man ang sitwasyon mo, dapat may kapayapaan tayo. Yan ay regalo ng Panginoon sa atin kung susunod tayo sa Kanya. Now, letter D, the shield of faith. Ano naman to? Panangga. Anong panangga natin sa kalaban? Pananampalataya. Kung wala kang pananampalataya, talo ka. Sino po dito kanina bago umupo, chinek nung upuan niya kung kaya siya? Nung tinapik, kaya mo ba ako upuan? O bigla ka lang umupo? Kasi you have faith na yung upuan na yan, kahit plastic lang yan, alam niya na ginawa mo yan para matibay. So you have faith. Sino pa dito kagabi na pinikit ang mata, na naniniwala bukas ng umaga, gigisingin siya ng Panginoon? That is faith. Amen? Kung walang pananampalataya, mahihirapan ka. Kaya dito sa Cavite Foursquare Church, I do believe na ang bawat anak ng Panginoon ay merong pananampalataya sa Kanya. Amen. May mangyayari, hindi pa po tapos ang Panginoon. May mas malaki at may mas magandang ibibigay ang Panginoon sa Kanyang mga anak. Palakpakan po natin ng malakas ang Diyos. Ang Diyos na nagbibigay, ang Diyos na nag-aayos. Hallelujah. Now letter E, what's that? It's the helmet of salvation. Sabi nga daw po, pag may impact, ang mabilis pumutok sa katawan ay ang ulo. Kaya lahat na nag-raise, lahat na nagmumotor, kailangan mag-helmet. Yung iba, di ba, hindi nagmumotor, nasa siko nung helmet. Mind po natin, yan po ang ginagawa ng kaaway, masira ka. Where your mind thinks, yung body mo susunod. Alam po ba niyo yan? Kung mamaya iniisip mo, gagawin mo mamayang hapon, iniisip pa lamang ng utak mo, sasabihin ng katawan mo, sige, gagawin ko yan mamaya. Pero ang hindi natin alam, itong mind po, patuloy na ginugulo ito ng kaaway. What you say, you become. Sino pa naniniwala doon? Wala akong kausap talaga. What you say, you become. Pag sinabi mong wala kang pera, mga magulang, wala ka talagang pera. Sinasabi mo eh. Pag minsan may pinag-pray ako, Pastor, mamamatay ako. Hindi, gagaling ka pa. Hindi, Pastor, mamamatay ako. Sabi ko lang sa kanya, ay, bye-bye, sige, mamamatay ka na. Kasi sinasabi niya, mamamatay ako, wala akong pera, wala akong mangyayari sa buhay ko, walang mangyayari sa buhay. Kasi sinasabi mo eh. Sabihin mo, mayroon pang plano ang Panginoon. May gagawin pa ang Panginoon. Hindi pa tapos ang Panginoon sa akin. Amen? It is the helmet of salvation na ibinibigay niya sa atin at what you say, mangyayari yan. Amen? Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga sinasabi. Huwag sana po sumpa. Huwag sana po curse. Ang bukang bibig natin ay blessing na gagawing maganda ng Diyos ang buhay ng ating mga kasamahan. Now last, letter F. It is the sword. It is the word of God. Ang labanang ito ay hindi lamang po puro depensa. Meron tayong pang-opensa sa kaaway. And what is that? It's the Word of God. Sino po dito ang may alam sa Word of God? Pakitaas ang kamay. Yan. Ng iba, paano kaya?
Sino po dito ang meron mga memory verse? Pakitaas ang kamay. Yan. Ano kaya maglaro tayo ngayon, no? I roll the verse. Alam ba niyo yan? Yung magsasabi ako ng isang verse, tapos I roll on, pagtapos ko magsabi ng verse, I roll on to Pastor Alfred. Tapos si Pastor Alfred naman tatayo, magsasabi ng verse, tatawag siya. Tapos ang rules natin, ang sinabing verse, hindi na pwedeng ulitin. Paano kung isa lang ng verse mong alam? John 3:16, Jesus Christ the same yesterday. Mali pa. John 3:16 na yun. Yan ang kinote. So, it's the Word of God. Kapatid, kaibigan, kung linggo-linggo nakikinig ka sa salita ng Panginoon pero hindi mo naman ginagamit, talo ka. Makapangyarihan po ang Jesus name, ha? Huwag po nyo, don't get me wrong, makapangyarihan po ang in the name of Jesus. Pero paano po nirebuke ng Panginoon ang dyablo? Na susulat. Binabalik niya ng word niya sapagkat makapangyarihan ang salita po ng Panginoon. Kaya kung hindi mo yan pinapansin, kung wala kang devotion, buong araw na lumipas, busy-busy ka. Kaya po, alam ba nyo, dito ba sa Cavite, Foursquare Church, maraming busy rin tao? Kung merong UFM department, may youth, may UFW, may SKC department, gumawa po kayo ng busy department. Tapos ng pinaka-busy tao, gawin yung presidente. Yung laging, hindi ako pwede sister, hindi ako pwede brad, ako sorry ha, busy ako. Yung lagi lang bukang bibig, busy. Tapos gusto niya ng breakthrough. Gusto niya na makilala lalo ang Panginoon sa kanya, pero wala po siyang sword. And it is the Word of God. Masama na tingin niyo sa akin. Amen? The Word of God. Huwag ka sana patulugin ni Lord hanggang hindi nagdi-devotion. Huwag sanang lumipas ang buong maghapon silip man lang sa Biblia, hindi mo ginagawa. Pwede naman yung pastor Kaya nga minsan weak Christian ka Kulang ka sa pagbalik sa salita ng Panginoon. Amen? 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 Lalaban po ba tayo sa kaaway? Lalaban po ba tayo sa problema? Dahil may armor of God tayo. Now, nung huli na lagi ko pong ginagawa pag nasa ibang church ago, ang puntos na let us love the Levites of the church. Ano pong Levites? Yung mga Levites po, yan ang mga ginagamit ng Panginoon sa church. Dito po ba sa Cavite Foursquare Church ay mahal nyo ang mga Levites nyo? Wala, hina ulit. Dito ba sa Cavite Foursquare Church, mahal po ba nyo ang Levites nyo? Yung pastor nyo, amen. Talaga bang ipinakikita nyo kung gaano mo sila kamahal? Amen? Now, ako po naniniwala na ang bawat simbahan ay kayang-kayang mahalin ang pastor nila. Sino po dito napag-pray na ni pastor? Ay, wala, hindi kayo pinag-pray ni pastor. Amen? Nag-pray. Balik rin naman natin, sino dito ang nag-pray na kay pastor? Nung lumapit ka, pastor, pinag-pray kita. Kahit hindi ko maintindihan sermon mo, pinag-pray kita. Talagang gaganon yun. Kasi nga po, you need to love the Levites of the church. Kung pupunta po kayo sa Korea, sa South Korea, how they respect the Muksanim. Ang tawag nila po sa pastor, Muksanim. Everybody say that. Muksanim. Ganun po, kung tawagin nila ang pastor nila. Dito sa Pilipinas, ang tawag sa atin sa pastor, Muk-asim. Asim ng mukha. At doon po, minsan may kaibigan po ako nagpunta sa Korea, tapos sabi niya, pastor, grabe ang respeto nila sa pastor doon. Minsan, hindi ko nahawakan man lang ang bagahe ko. Lahat kinukuha. Lahat may sariling parking ang pastor. Lahat. Tapos, pagbaba ko sa pulpito, para bagang may nagsisigawan. Kaya sabi ko doon sa interpreter ko, sino yung mga yun? Ayun, sir, may-ari ng 5 5-star hotel. At nung kaaway niyang kasigawan, yun ang may-ari ng steel.
dito sa Korea na pinakamalaking company ng steel, ng mga bakal. At sabi niya, ba't sila nag-aaway? Sabi nung interpreter, Pastor, ikaw ang pinag-aawayan kung sino daw ang magpapasyal sa iyo at magpapakain sa iyo. Yung kaibigan ko na yung muntik himatayin. Kasi sa church niya sa Pilipinas, puro away lang. Walang nag-aaway para sa kanya. Kaya sabi niya, ang hirap. Sabi niya, ang tindi. If you went to Japan, sa Japan po, kung ang member ay nag-grocery weekly, kunwari, 5 po silang tao sa family, lahat po sila, pag mag-church, 5 rin kotse. Tapos pagbaba po nila sa sasakyan, yung kamay ng isa, 2 supot rin sa kabila. Pag tinanong mo, para kanino yan? Para sa aming pastor. Oh, ulit ako. Talaga? Mahal na mahal niyo pastor niyo? Opo. Kaya sabi ko, dito sa Foursquare Church sa Pilipinas, gayon din sa Cavite Foursquare Church. Amen. Sino po dito ang pumunta na sa parsonage nila pastor at tiningnan ng lalagyan ng bigas o rep nila kung may laman pa? Kasi po kami, we never ask for many things kung tatanungin nyo kami. Hindi kami nung katulad ng empleyado na puro taasan mo kami, raise mo kami, gawin mo ito, gawin. Hindi. We never say that. Kasi alam namin, lingkod kami ng Panginoon. Kaya habang may time pa po, let us love the Levites of our church. Amen? Kasi hindi po yan sila po ang nasa ating harapan, nalulusob sa atin, makikipaglaban po sa atin, especially sa spiritual. Sila po, pag hiningan mo mag-pray, magpe-pray yan. Dahil po, lingkod po sila ng ating Panginoon. Kaya habang may oras pa, huwag na nating hintayin ang pastor appreciation. Huwag na nating hintayin ang birthday o kaya anniversary. Kung merong every Sunday you give because you love the Lord, and you love your Levites of the church dahil mahal mo ang ating Panginoon. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Amen. Thank you, Lord. I wonder, Pastor Alfred, pwede ka ba dito sa harapan? Ayan. Tawagin natin ang pastor niya. Ayan. Mother, the worship team can join me. Dito lang, sir. Dito lang. Ayan. Sige, sir. So, si Pastor Alfred harap tayo sa ay almost, ilang taon na ba dito? 2 years? Tama ba, sir? 2 to 3 years? 2 years. Na alam natin na yung 2 years na yon ay malaking oras na yon na kilalanin ng ating pastor. Pero I will be giving you time to express how you love your pastor. Mamaya, you can come here in front. You can shake his hand. O kaya naman, you can hug him at sabihin, Pastor, salamat sa buhay mo. Simple as that. At once na may blessing ka, you always support your pastor. Because he is the Levites na ipinadala sa atin ng Panginoon. I don't know if you can sing anything, a solemn song. At ngayon po ang oras para magpasalamat. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, magpasalamat. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Wala po si Pastora Hanilin. I don't know if the kids are here. Dito ba mga bata? Sa baba. Sa baba na. So, if we can have time na habang kumakanta po ang worship team to come here in front, hindi naman po pastor appreciation, hindi naman may birthday. But you want to say, Pastor, salamat. Ikaw ang nilagay ng Panginoon dito sa ating church sa Cavite. And you can come here one by one and thank your pastor. Amen. Sige pa. If you want to hug your pastor. Jesus.
Lord, thank you for that love. Ang iyong pinapaalala lagi sa amin. Magmula sa aming Pastor Alfred, kay Pastor Annalyn, sa mga bata. Lalo mo silang gamitin sa iyong purpose, Panginoon. Alam po namin, tao lamang sila. Pero dahil ginagamit mo sila, ang level nila ay supernatural. Dahil gagamitin mo pa sila na mas higit sa iglesia nito, sa division at sa district. Ang iyong anointing, Panginoon, ay madama niya mula ulo hanggang kanyang panyaba. Ang laging titingnan ang kalooban mo ang mangyari sa kanya. I also want to dedicate this church sa lahat ng officer, sa lahat ng departamento, sa lahat ng gawain, sa lahat ng membro, ay lalo mong hayaan na ang makita at maitaas ang iyong dakilang pangalan. Dahil may pag-asa kami, hindi kami kawawa, kami mga anak ng Panginoon na in these last days ay lalong gagamitin ng Panginoon. Muli, inahandog namin siya sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat po tayo magsabi, Amen. Ang pinakamalakas pong palakpak, pinakamalakas na palakpak para kay Lord. Amen. Thank you, Lord. Praise God. God bless you. You may be seated. Blessing time once again. Amen po ba? It's giving time. I hope we prepare yung ating tithes and offering. But before we proceed, let me read to you Mark chapter 12 verse 30. Sabi rito, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. So part of loving someone, one's response is expressed through giving. Lagi nating narinig, we can give without loving, but we cannot love without giving. No? Laging bahagi ng expression ng pag-ibig natin yung pagbibigay. And also, the Bible identifies us as God's steward. So, the Bible describes stewardship or steward not as slave, but as a trusted subordinate of God. No, we are trusted by God with the things na ibinigay niyo sa atin. So, I hope ang atin pong kaisipan lagi ay laging magmahal sa Diyos at laging nasa isip at puso din po natin, sa espiritu natin, that we know that God is the owner of everything that exists. Even our very own lives, yung lakas natin. So, lahat ng bagay na meron tayo sa buhay natin, ito ay galing sa Diyos. Amen po ba? Yan. Sige po, let's all rise as we prepare our tithes and offering. And I hope and pray na yung ating greatest motivation in giving is because we love the Lord and we know everything is from Him. And also atin pong nasa gitna is para sa ating pong kubo ni Kuya. This is a project of the UFM to help our to support them in all the needs na meron po sila. Sige po, let's pray. Once again, Father, we thank you for this privilege that we can come to you and bring our tithes and offering. Father, hayaan mong patuloy matagpuan mo ang aming mga puso in a place na kung saan patuloy, Panginoon, ay our hearts are full of gratitude at pasasalamat sa iyong kabutihan at katapatan sa aming Panginoon. And allow us, Father, to give our tithes and offering because ito po yung laman ng aming puso, yung mahalin ka at patuloy na maging tapat, patuloy sa iyong kingdom, Panginoon. And Lord, I just pray and declare blessing to be upon your people as they give their tithes and offering, and even as we support ang aming kubo ni Kuya. Hayaan mong patuloy, Panginoon, ang lahat ng malilikom, ng mga bagay
rito, Panginoon, ay magamit lamang para sa iyong kalulutian, Panginoon. Once again, Father, just give to you all the praises, the glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, let's give our tithes and offering. At yung sa gitna po yung ating kubo ni Kuya. Praise God. Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa. Are we all blessed? Parang hindi yata. Are we all blessed? Ayan, lahat nga po na pinagpala sumigaw ng Amen. Ayan. So ngayon po, in behalf of the Christian Education Department ng Cavite City Foursquare Gospel Church, nais po naming kilalanin ang ilan sa ating mga kapatid sa Panginoon na nagsipagtapos para sa taong panuruan ng 2020, ano ba ngayon? 2023 hanggang 2022 to 2023. Ayan, so sa grasya po ng Panginoon ay muli, marami na naman po sa ating mga kabataan and even sa mga adults natin ang nagsipagtapos this year. And sino-sino po sila? Panoorin po natin ito. As your name is called po, pwede lang pong lumapit dito sa harapan para po maibigay yung konting goodies para sa inyo and may pag-pray po kayo ni Pastor Lee. Yan. Sedi Zane Kua, Nursery. Institute of the Philippines, recipient of the Fabulous Friend to All Award and the Boldly Brave Award. Next, we have from the Elementary Department, Samantha Arpon, Elementary with Honors. Juliana Antoinette F. Dadal, from Ladislao Diwa Elementary School. Tish Alme Maquinano, Elementary. Janina Monares, Elementary. From the Junior High School Department, Alexa Janelle F. Dadal, Cavite National High School with Honors. Geoffrey Junior C. Labis, Sangley Point National High School with Honors. Senior High School. Kyla Nicole G. Cruzado, St. Joseph College of Cavite with high honors. Ria Juliana F. de la Cruz, Cavite National High School with honors. Kristen Kyle M. De Leon, Fiat Lux Academy of General Trias Cavite with honors. From our college graduates, Jobel D. Alamares, BSBA Marketing Management from the Cavite State University. Erilu G. Kamwa, BS Secondary Education Major in English from St. Dominic College of Asia. Mariel Ray C. Cayabyab, AB Multimedia Arts, De La Salle College of St. Benilde, cum laude, and Dean's Lister. Medyo humble. Raquel C. Cayabyab, BS Office Administration from the Philippine Christian University.
Ashley Ann M. Dulce, BS Accountancy, St. Dominic College of Asia, Dean's Lister. Tricia Echegoyen, BS Medical Technology, Cavite State University. Joyce Ann Perring, BSBA Financial Management, San Sebastian College, Recoletos de Cavite. Aaron Daniel Pingue, BS Aeronautical Engineering, Philippine State College of Aeronautics. Paul Christian G. Salme, Bachelor in Multimedia Arts, St. Dominic College of Asia, Dean's Lister. Roderick C. Monton, Certificate in Ministerial Studies, Foursquare Bible College with high honors. The licensure exam passers, we have Daniel R. Manipis, LPT, Licensure Examination for Teachers. Congratulations to all of you. And may I request Pastor Alfred and Pastor James para po maipag-pray po ang ating mga graduates. Tunay napakabuti ng Panginoon at ang dami na naman po nating achievers for this year. Sige, in behalf of Cavite City Foursquare Gospel Church, congratulations po sa inyong lahat. It is a breakthrough. Gabayan kayo ng Panginoon sa susunod ninyong mga challenges. No? Ang education is only a tool, no, para magamit natin sa buhay. So ang totoong laban ay nagsisimula pa lang. No? And we are praying to God na lalo kayong gamitin ng Panginoon as you are now engaging for more new journey in your life. Sige, atin pong itaas ang ating mga kamay para sa kanila. We are praying to God. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa mga kabataang ito, Panginoon, sa amin pong mga graduates. Lord, maraming salamat sa katagumpayan, Panginoon, ng kanilang mga laban sa buhay. Ang aking pong panalangin, Lord, tulungan mo silang mahanap, Panginoon, ang daan, Panginoon, na nais mo nilang tahakin. Akin pong panalangin, Lord, na pagpalain mo ang bawat gawa ng kanilang mga kamay. Salamat, Lord, na i-bless rin po, Panginoon, kanilang mga magulang sa mga kabataang ito upang, Lord, sa kanila pong patuloy na pag-aaral ay sila po ay magtatagumpay, Panginoon. Pagpalain mo ang mga hanap buhay ng kanilang mga magulang, Panginoon. Marami pong salamat na patuloy mo silang gabayan, tulungan hanggang masumpungan nila, Panginoon, ang iyong kalooban. And I declare blessing, Lord, sa mga kapatid po namin, Panginoon, na may mga karir na ba't nagpatuloy sila, Panginoon, na mag-improve at patuloy nilang pinagtibay pa, Panginoon, ang kanila pong mga karir through having a new education, continuing education. Lord, akin pong panalangin na patuloy mo silang gamitin, Panginoon, na magiging asin, magiging liwanag, at maging inspirasyon, Panginoon, sa mga taong nakakita sa kanila, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Kami po sa Cavite City Foursquare Gospel Church, kami po ay nagagalak, Panginoon, dahil pinagpala mo sila at sila po ay nagtatagumpay, Panginoon. Kaya po muli, Panginoon, buong puso po namin pinapasalamatan po ng bawat isa at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, dahil sila po ay nagtatagumpay sa tulong mo, Panginoon, at sa pagpapala mo, Panginoon, sa kanila pong mga trabaho at sa trabaho, Panginoon, na mga kabatang ito, Lord, sa kanila pong mga magulang. Marami pong salamat. Purihin ka at sambahin ka, Panginoon, sa araw na ito. In Jesus' name, amen. God bless po sa inyong lahat. Congratulations. This coming week, let us enjoy being in God's presence and keep in mind our CCFGC daily church activities. Join us again next week for our Sunday worship. We do start exactly at 9 a.m. So wake everyone in the family early, come in your best attire, and be ready to worship, pray,
and listen to God's Word. We do have this on-site here at CCFGC Sanctuary. Or if you have to be on work or restricted by the pandemic, you can still join us online via CCFGC Facebook page. Live streaming of our service happens there. If you still miss our on-site and online service, you can still catch up through our video premiere at 6 in the evening. Open your Facebook account and search for the CCFGC page. Wednesday is our midweek service. Come and join us here in our sanctuary at 7 in the evening. Let us come together and pray corporately. In Acts chapter 2 verse 42, early church gathered to pray together. You can send your prayer requests on or before Wednesday through our CCFGC Family GC. During Sundays, if you come with your children ages 4 to 12, we have prepared a very vibrant and colorful lesson with arts and crafts in our CCFGC Sunday School class happening at our ground floor. Our Sunday School workers will be more than happy to have them. For the teenagers out there, CCFY squads will surely accommodate you in keeping your faith ningas, alab, and liab. Online fellowship is every Thursday via Discord. Approach our friendly squad leaders for more information. Every third Sunday of the month, we are having our face-to-face fellowship for UFM, the gentlemen of our congregation, UFW, the lovely ladies here at CCFGC, and SKC, the little light bearers of our community. So stay a little longer after the service and be encouraged by the topics that will be discussed specially for our UFMs, UFWs, and SKCs respectively. Of course, we will not let the young ones be left behind. CCFY Fellowship is set every fourth Sunday of the month. That is all for this week. Stay connected in all our activities. Enjoy the rest of the week, and God bless us all. Yan. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Bago ko po banggitin yung mga additional announcements po natin, nais po muna nating i-welcome ang ating pong mga bisita ngayong araw na ito. So pagkabanggit ko po ng pangalan, baka pwede po tayong tumayo para po makilala tayo ng ating mga kapatiran. Sige po, welcome po sa Cavite City Foursquare Gospel Church, kay Ricky Regala, Arvin Dexter de Guzman, Yolanda Sunglao. Yan, welcome po sa Cavite City Foursquare Gospel Church. For our additional announcements, we are encouraged to join our prayer gathering po. So meron tayong Dawn Watch prayer every Saturday at 5 a.m. And then meron din po tayong midweek service or prayer meeting. Ito naman po ay every Wednesday at 7 p.m. po. So kung pwede pong tayo at available, so join po tayo sa ating prayer gatherings. And today po, right after the worship service, meron pong fellowship ang lahat ng mga UFM, UFW, and Foursquare Youth. So, may lunch na po, kaya wag na pong umuwi. Sama-sama po tayo na magpe-fellowship dito mamaya. And last po, para sa lahat ng UFW, nakasama po sa inyong event, this coming August 30 sa MMRC. Ang alis po ay 5:30 a.m. dito po sa church. So please come at CCFGC before 5:30 a.m. So para po yan sa lahat ng UFW na sasama po sa inyong event. And then today po ay last Sunday ng August, kaya ating pong ipapanalangin ng ating mga kapatiran na magse-celebrate ng kanilang birthdays and anniversaries next month. So ang bilis, start na agad ng Burr months, di ba? September na. So panoorin po natin yung video and later po ay si Brother Eric Monton po ay ipapanalangin kayong mga magse-celebrate. Si Pastor Eric Monton. Sige po. Happy birthday
Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. It's your birthday, hooray. Happy birthday. It's your birthday, hooray. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Amen. Lahat po ng may birthday, kung nandito po, pwede pong tumayo. At yung mga magse-celebrate ng anniversary, so extend po natin ang ating kamay, pag-pray po natin yung mga may birthday at may mag-anniversary. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa iyong kabutihan sa aming buhay. Lalo po, Panginoon, sa mga mag-celebrate ng kanilang kaarawan at anniversary, Panginoon. Father, we pray, O God, salamat sa iyong kabutihan sa kanilang buhay at dagdagan mong muli, O Lord, ang kanilang buhay, O Diyos, O Lord. Nawa, Panginoon, patuloy mo pong iparanas sa kanilang buhay ang iyong kabutihan at ang iyong kapayapaan sa kanila, O God, Lord, na patuloy na maging fruitful po ang kanilang buhay. Sa kanilang buhay po, nawa, patuloy na ikaw po ang maghari at mag-ingat sa kanila, O God, Lord. Kung ano man po, Panginoon, ang kanilang desires, O Lord, nawa, ito'y tugunin mo po, Panginoon, habang sila po, O Lord, ay lumalapit sa inyo, Panginoon, O God. Pagpalain mo po lahat ng magse-celebrate ng kanilang kaarawan, O Diyos, at patuloy na matanggap po nila, O Lord, ang kanilang ninanais sa buhay, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, yung mga magse-celebrate ng anniversary. Father, we pray, O God, Lord, na i-bless mo po ang kanilang buhay, mag-asawa, O Lord, na nawa patuloy na ikaw po ang maghari at mangibabaw sa kanilang buhay, O Lord. Salamat po, Panginoon, Lord. Pagpalain mo po ang lahat, Panginoon, Lord, ang mga buhay na magse-celebrate, O God. Continue to bless them at patuloy, Panginoon, Lord, na ilapit mo po sila sa inyong presensya, Panginoon, O God, Lord. Nawa ang iyong kapayapaan at kagalakan, O Lord. Nawa isuma kanila, Panginoon, O God. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Purihin po muli ang Panginoon at bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay at manalangin ng ating closing prayer ay muli po tayong aawit sa ating Panginoon. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Salamat po kay Pastor sa magandang mensahe na i-share niya po sa atin. No? Tunay nga na sa umagang ito, muli nating itataas ang ating Panginoon, muli natin siyang pupurihin. Amen? Hallelujah! Happy
Lord, maraming salamat na marating niya, Panginoon, ang nais mo, Panginoon, niyang marating sa pangalan ni Jesus. Kasama po, Panginoon, kanyang buong pamilya, kanyang asawa at 2 anak, Panginoon. Salamat, Lord, na ang pagpapala na ibinibigay mo sa kanya ay dadaloy hanggang sa kanyang mga anak sa pangalan ni Jesus. Salamat, Lord, na patuloy mo silang gawing asin at liwanag, Panginoon, hindi lamang, Panginoon, sa kanyang buong pamilya. Ikaw din po, Panginoon, patuloy na magbigay sa kanya ng kalakasan, katalinuhan, karunungan at kaalaman, Panginoon. Tumaan is the Lord, the powerful division, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na marami pong siyang hamon na hinaharap sa kasalukuyan. But Lord, by the grace of God, O Lord, ikaw po ang Diyos na nag-sustain sa kanya, nagbigay, Panginoon, ng kalakasan upang magampanan, Panginoon, ang tungkulin na nakaatang po sa kanyang mga balikan. Marami pong salamat na lukuban mo siya sa iyong banal na dugo sa bawat marinig niya mga problema, mga pagsubok, Panginoon, na kanyang nararanasan. Ikaw po ang Diyos na kalakasan, Panginoon, na kanyang buhay. At salamat, Lord, na i-safeguard mo siya pa sa lahat ng uri na gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Ng bawat palaso, Panginoon, na ibibigay ng kaaway, Panginoon po, Panginoon, ang iyong kaligtasan na ibibigay sa kanya, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagliligtas mo sa kanya sa bawat panahon, Panginoon. Lord, akin pong panalangin na ikatulong po yung kanyang kalusugan sa po ng kanyang buong pamilya. Blessing, Lord, we declare, Lord, in this night. Marami pong salamat. Magiging kasabay ka sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Let's continue to pray. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat. Sa pagtatapos po ng aming panambahan, tanggapin mo, Panginoon, ang aming papuri at pasasalamat, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pagtanggap mo, Panginoon, ang pasasalamat din po ng inyong mga anak. Akin pong panalangin na samahan mo ang bawat isa sa panibagong pakikibaka, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, ang mga trabaho ng iyong mga anak, ang mga negosyo nila. At salamat, Lord, na i-rebuke mo lahat ng mga devours, Panginoon. And I declare, Lord, blessing and even, Lord, protection, healing, Lord, sa nangangailangan po, Panginoon, ng kagalingan. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga kapatid po namin ngayon na mayroon po mga problema. Salamat, Lord, na tinugon mo na, Panginoon. Sa mga kapatiran namin, Panginoon, na may karamdaman, Lord, pinagaling mo na sa pangalan ni Jesus dahil ikaw po ang Diyos na aming manggagamot. Marami pong salamat, Lord, kapayapaan, Panginoon, ang aming aangkinin sa araw na ito. Salamat, Lord, sa provision, sa protection sa bawat isa in Jesus' name. Amen. God bless everyone. See you po next Sunday.